patay pa ang ating Panginoon. Kaya medyo mag-ingat po tayo sa mga biyahe. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no? Isang masamang pa-birthday ng kasalukuyang pamahalaan. Ito po sa ating Pangulo dahil yung pinamigay ni Pangulong Duterte na lupa sa mga ati ng Boracay ay binawi po ng DAR. Grabe po talaga, no? Panahon na po na para hindi po nakaporma itong mga tao na to noong panahon ni Duterte ng ating Tatay Digong, no? Grabe naman, bakit naman ganun, no? Pag-uusapan din natin ito pong ginagawa po nila na paninira sa mga Duterte dito po sa West Philippine Sea. Lalo lang po nilang pinasisikat, no? Ilang araw na po, 1 linggo na yata trending ang Duterte sa Twitter at sa iba pa, no? Panay Duterte, Duterte, Duterte. Tignan niyo naman po kung meron po bang kredibilidad yung mga naninira kay Duterte, no? At tignan niyo po yung alam niyo alam niyo po ibang klase talaga yung mga tambaluslos, dilawan at kakamping, sanib-sanib na pati Makabayan Black. Nagsanib-sanib na po sila sa paninira na wala naman pong basehan, no? Yung ipinaninira. Ngayon po, nagkaroon na naman sila ng lahat po sila ang bukang bibig sa paninira kay Duterte ay Roque, Roque, Roque. Sinabi ni Roque, 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 Roque. Pero ang katotohanan po, marunong na po mag-isip yung mga Pilipino, no? Paulit-ulit na lang po ba na kada may problema tayo sa kasalukuyang pamahalaan, isisisi natin sa dati, no? Ano na po 'yan? Na-immune na, no? Dahil sa ginagawa ninyo, nakakapag-isip po talaga yung mga ate po talaga. Iba po yung tawag, ate, ita, iba naman po 'yan, mga tribo-tribo po 'yan. Ate po talaga. Okay, yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, ito po, marami pong hindi nakakaalam nito. Ako po, nagmarka sa akin to, yung pinamigay ni Pangulong Duterte, binigyan niya ng certificate of land ownership. Ito pong mga tribo ng ati dyan sa Boracay. Kasi, kaya nagmarka sa akin yan, dahil Land Department of Agrarian Reform, bakit mamimigay, no? Ay, may mga ati pala dyan. Akala ko yung buong Boracay ay resort, no? Akala ko, lahat po ng buong Boracay ay resort po. Yung pala, nakalimutan natin yung history na meron pong mga nauna dyan, indigenous people, no? Yan yung, ito hindi po simpleng hindi po simple to na, hindi po to simpleng usapin ng simpleng agrarian reform, kung hindi usapin po to ng land ownership ng mga tunay na may-ari, no? Kasi alam po ninyo, yung na-displace natin yung mga indigenous people. Meron akong laging kwento dyan, no? Yung kung kilala nyo si Makling Dulag ng Kalinga. Meron siyang famous quotation na napag-aaralan namin nung sa college, no? Ang sabi niya, may mga pumunta rito na may daladalang kapirasong papel at sinasabing kanila daw yung lupa, no? Na yung mga lupain, kabundukan, mga lahat ng dinatna na namin, no? Yung tinirhan ng aming mga nuno, tinirhan ng aming mga magulang, no? Ay may dala-dala silang papel at sinasabi nila na kanila daw, no? Paano nyo aariin? Ito, napakasimple lang
paano mo aariin yung isang bagay na nauna pa sa iyo? Alam nyo, yung batas kasi natin nakabatay sa mga papel-papel eh. Pero kung pakikinggan nyo yung logic ni Makling Dulag, di ba? Pumunta kayo rito, biglang kayo ang may-ari ng lupain na nauna pa sa inyo. Paano nyo ari niyan? Yung ownership kasi dito po sa mga katutubo ay iba po sa ownership nating mga hindi ko alam kung ano dapat itawag sa atin, kung tayo ba yung sibilisado o sila yung, di ba? Sa totoo lang, yan po mga nauna pa sa atin yan. Dahil sila po ay hindi po sila yung mga mahilig magtitulo. Kung tutuusin, kanila dapat yan. Yan dapat yung mga kaya po may mga kaya po kayo may mga congressman, kaya po kayo may mga representative ancestral, di ba? Talagang sila po ang may-ari eh. Kasi nauna pa sila sa atin eh. No? Nauna pa po sila sa atin eh. Ngayon, si Pangulong Duterte, recognizing yun, nire-recognize po yun, yung sitwasyon na yun na may mga katutubo dyan, binigyan niya po ng lupain through Department of Agrarian Reform. At yan po ay nabigyan niya ng Certificate of Land Ownership. Pagkaalis po ni Pangulong Duterte, sa madaling salita, wala na po si Pangulong Duterte, binawi po ng supposedly may-ari. In contrast, di po ba? Ang ganda po nun eh. Yung mga tao, no? Yung mga tao po nauna pa sa atin dyan sa Boracay, biglang palalayasin natin na sasabihin natin na atin yan dahil sa kapirasong papel. Hindi po makatarungan eh sa mga katutubo, no? Porket wala po sila. Porket wala po sila sa wala po silang mga titulo, ang pagbabatayan po, hindi po natin kinoconsider kung bakit binigyan ni Pangulong Duterte ng mga lupain itong mga ati na to. Alam niyo po, sa Davao kasi sanay sila sa Pangulong Duterte. Sa Davao, meron pa silang yung Magsaysay Park. Nakita nyo yung ino-honor po nila yung mga katutubo doon, yung iba't ibang katutubo sa Davao. No? Kaya alam ko kung saan naggagaling yun eh. Masyadong tineknikal. Tineknikal po tong mga kapatid nating ate. Kasi yung claimant, sinabi nila, yung mga claimant po na nagsabi na hindi sila dapat dahil ito namang kanilang lupain na pinamigay ni Pangulong Duterte sa mga ati ay hindi naman daw nasasaka. Kaya hindi po sakop ito ng dapat ipamigay ng Department of Agrarian Reform. No? Sabi naman po ng isang madre na umaalalay doon sa mga ati, sabi nila, paano nyo sasabihin na hindi mali yung ibig sabihin sa korte o sa Department of Agrarian Reform Regional Office nagbigay yung ng soil sample. Ito po pinagbatayan nila. Yung nagbigay ng soil sample, yung pong nagki-claim na may-ari nung lupain. Na yung lupain daw niya ay hindi po anong tawag doon? Hindi pwedeng taniman, no? Hindi pwedeng gawing farmland, agricultural land, hindi agricultural land.
yung kanyang lupain. Kaya hindi pwedeng ipamigay to sa, hindi pwedeng i-under to sa DAR, no? Okay. Tapos ang katwiran naman po nitong mga ati, yung pong yan po ang problema, syempre konti lang po ang may aral diyan eh, 'di ba? Not fit for agriculture. Tama. Maraming salamat, Cardo. Ito naman po mga ati, sabi po nung mga nag-assist sa kanila, alam niyo po yung mga katutubo, no, yung mga nag-assist na madre, sabi nila, paano niyo sasabing hindi fit for agriculture eh sila yung nag-uupply, sila yung mga pananim na mga ati ang nagsusupply dito sa mga hotel sa Boracay. Eh di ang patunay po yan na yan po ay applicable. Kaya po, para nyo rin sinabi na hindi pinag-aralan yan nung panahon ni Pangulong Duterte, nung Agriculture Department, yung DAR noon, nasasabihin na ito ay pwedeng ipamahagi, tapos parang nyo sinabi na walang kwenta yung ano nyo, yung pag-aaral na ginawa nyo, binigyan nyo ng lupain na hindi naman pwedeng magsaka. Hindi pwedeng magsaka yung mga ate sa binigay na lupain. Parang kalokohan naman yata yun. Okay, pero eto lang po, no? Eto lang yung masasabi natin, no? Yan po pinamigay, nabalitaan natin yan lahat. Nagtaka nga ako eh. Akala ko ang Boracay eh, hindi pa kasi ako nakakarating ng Boracay at that time. Akala ko ang Boracay eh, panay resort lang. Yung pala may community pa. Malawak po ang Boracay. Baka kala nyo, yun nga, nakita ko nga ron, may mga tinatayo pa na pangmunyaman lang talaga eh. Makikita po ninyo. Okay, so ito po, napakalaking usapin po to. Hindi lang po to simpleng usapin ng agrarian reform. Usapin din po to ng mga katutubo natin na na-displace na nung araw, samantalang kanila po dapat yan. Kasi sa Amerika, meron ng ganyan, di ba? Pinangangalagaan na yung mga ancestral domain ng mga Indian, kaya nga yung mga Indian eh, marami pong ibinigay na pag-aari. Yung actually sa Yellowstone na nanonood ako ng ano, may mga pag-aari yung mga Indian eh. Mga American Indian. Sana ganun din dito sa atin, no? Kilalanin talaga yung kanilang ano. Hindi naman po marami ang mga yan, hindi naman po buong Boracay yung inaangkin nila. Eh ngayon po, binakuran na eh. Binakuran na po yung tinitirhan nila. Kaya sana hindi po porket bago na presidente, no? Bago na rin lahat talaga. Talagang frustrating. Frustrating po talaga yung nagaganap. Kasi ang ganda po nun eh, di ba? Namigay ka ng lupa sa mga katutubo. Tapos yung mga katutubo, nagsasaka po sila, ay nagtatanim po sila, no? Doon sa lupang binigay ni Pangulong Duterte. Tapos babawiin lang ng mga technicalities. Grabe naman. So walang palipaliwanag, hindi po hina-highlight yan ng mga media-media natin. Walang nagrereklamo. Oh, mga makabayan black, asan kayo? Eto, inaapi mga Pilipino. Niho, wala. Mga Trillanes, Laila de Lima, nasan kayo? Panay kay Duterte. Pagtungkol kay Duterte, pro-China ka. Asan na yung mga mahilig magprotesta? Akbayan, nasan kayo? Bakit ang pinoprotesta nyo hindi pagsasalita ni Sara Duterte? Bakit wala nagpoprotesta nito? Bakit hindi kayo nagpoprotesta na binawian ng lupa yung mga katutubo sa Boracay? Grabe, no? Alam na alam mo yung estilo nila eh. Anyways, eto na, no? Sikat na sikat si Roque. Kasi si Roque na po ngayon ang pinaniwalaan ng mga pagpabor sa kanila, paniwala eh. Alam nyo, si Roque, eto parang yung sa China yan eh. Pag sinasabi ng China na kanila yung buong Spratlys na yan, yung buong South China Sea, kasama na Spratlys, Kalayaan Island, pag sinabi nilang kanila,
no? Hindi tayo naniniwala. Amin yan. Di ba? Sinasabi, atin to. Ang West Philippine Sea ay amin. Pero pag sinabi nila na kami kasi may kasunduan kay Duterte, aba, naniniwala sila lahat. Pucha, may kasunduan pala kay Duterte, kaya pala tayo binobombet ng tubig. Hindi po ba? Selective eh. Kung saan nila masisiraan si Duterte, paniniwalaan nila yung China. No? Pagka panira sa Duterte, maniniwala kagad sila. Eh di, bakit pa tayo nakikipaglaban? Eh, naniniwala pala kayo sa China. O eto naman si Roque. Mismo yung sinabi ng China, yun mismo yung sinabi ni Roque. Pero tanungin ko muna kayo, bago tayo tanungin ko muna kayo. Si Roque nagsabi ng mga pulburon-pulburon. Si Roque nagsabi ng kung ano-ano laban kay Pangulong Marcos. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo yung mga pulburon-pulburon ni Roque? O kung ano pa man yung sinabi ni Roque laban kay Pangulong Marcos? Hindi. Hindi kayo naniniwala, di ba? Sabi nyo nga, fake news peddler. Ang akusasyon nyo nga kay Roque, kayo lahat, Makabayan, Dilawan, tong mga tambaluslos, di ba inaakusahan nyo si Roque na number 1 fake news peddler? Number 1 fake news peddler. Pero no sinabi ni Roque na may gentleman's agreement between Pangulong Duterte at saka Xi Jinping, aba, naniwala kayo lahat kay Roque. Ano ba talaga gusto nyo sabihin? Pag hindi, papabor sa kwento nyo, maniwala kay Roque. Pero pag hindi pabor, wag paniwalaan si Roque, fake news peddler. Hindi po kayo consistent eh. No? At dahil hindi kayo consistent, nakikita yan ng mga tao. 'Di ba? Nakikita po yan ng mga tao yung inconsistency ninyo sa paniniwala. Number 1 yung binabanatan si Roque. Dahil sinasabi nyo, fake news peddler eh. Pero pag may nasabi si Roque na pabor sa kwento nyo, na traidor si Digong binenta ang Pilipinas, etc. Si Roque na ang pinakatapat na tao sa Pilipinas. Karapat dapat paniwalaan ng lahat. Di ba? Yun yung ganyan. Yung China, ganun din. Nung sinasabi ng China, amin niyang ayungin, amin niyang ispratless, amin yan. Hindi. Amin to. Atin ang West Philippine Sea. No? Galit tayo. Hindi kayo naniniwala sa China. Pero nung sinabi ng China na meron kaming kasunduan ni Digong na papayagan namin naman kayo, wag lang kayo magdadala ng mga pampaganda ng istruktura ng ayungin. Grabe pala si Digong, sabi ng China. Puta, pinaniwalaan nyo, hindi nyo pinaniniwalaan dati. Di ba? Kaya ang nangyayari ngayon, sa totoo lang, ang nangyayari po, pinasisikat nyo lang po si Digong at saka si Sara Duterte. No? Parang ang kasalanan natin dyan, tignan nyo po, eto na sana yung chance ni Pangulong Marcos. Di ba? Sa totoo lang, chance na sana ni Pangulong Marcos na sumikat eh. Alam nyo sa Amerika, ginagamit nila yung mga anti-China na mga talkies para sumikat yung kandidato nila, si Biden. Kaya nagmamatapang kunwari ngayon sa China si Biden eh. Kasi nga pampasikat nila yan eh. Puta, pumapalag sa China to si Biden. Si Trump din, di ba? Nung nanalo si Trump, ginamit niya yung anti-China sentiment ng mga Amerikano. Ngayon, ito po, ginagamit niyo yung anti-sentiment ng mga Pilipino. Marami po talaga anti-China eh. Pero ginagamit niyo yan para masiraan yung mga Duterte, hindi para mapaangat niyo si Bongbong Marcos, si President Marcos.
Hindi nyo ba napuna? Ang ganda no sinabi ni BBM eh. Para sa mga anti-China, talagang, naku, eto na ang presidenteng dapat ikinasikat ni PBBM yun eh. Yung sinabi niya, you cannot coward us, the Filipinos. Ano yung mga sinabi? Di ba? Cannot be coward. The Filipinos. Putsang ganda nun eh. Pero dahil obsessed kayo, nasiraan yung mga Duterte, hindi nyo napatampok na eto ang modern day hero si PBBM. Obsessed kayo masyado kay Duterte. Alam nyo ba yun? Lahat na. Wala. Si Tatay Digong nagsa-celebrate ng birthday. Walang sinasabi. Walang talkies. Kasi siraan nyo kay Duterte, nakukumpara ngayon ng mga Pilipino. Teka lang muna. Sasabihin ng mga Pilipino, bakit nung panahon ni Digong hindi naman kami binobomba ng China? May pagmamalaki nyo ba na malapit na tayo makipagdigmaan sa China? Akala nyo ba gusto ng mga Pilipino? Magpa-survey kayo. Sa tingin nyo ba yung mga Pilipino gusto makipagdigmaan sa China? Ang mga Pilipino, mahilig lang kaming mang-asar. No? Nag-aasaran lang po ta. Marami po rito sa akin, gusto lang ako asarin. Mapipikon ko kaya si Badong? Nanonood yung mga yan, mga asar, mapipikon ba ako? Pero sa totoo lang, ang mga labanan po ng mga anti at pro-China, mga pro-Duterte, anti-Duterte, ang labanan po niyan, hanggang tokis lang kami. Hindi nyo ba naintindihan yun? Kahit po yung diehard na anti-Digong, hindi nyo po mapapapayag na makikipagdigmaan. Sabihin pa na, akala namin ang kadigmaan ng China, US, bakit kami? Ano kayo bali? Hindi na. Marirealize po nila, no? Nare-realize po nila, at the back of their mind, alam na alam po, no? Alam na alam po natin lahat na nung panahon ni Pangulong Duterte, stable po tayo. Hindi po tayo binubombit araw-araw na kada magsusupply tayo ng sa ayungin. Hindi po ako pro-China eh. Lagi nyo lang kasi sinasabi na yung pro-Duterte ay pro-China. Tignan nyo, ang dami-dami. Kinukundin ako ang pambobomba ng China sa atin. Pero hindi po ibig sabihin na makipagdigmaan tayo sa China. Meski kayo, ayaw nyo rin nun. Pinasisikat ninyo actually si Duterte. Di ba? Parang sinasabi nyo, marirealize ng mga tao, wala tayong problema nung panahon ni Duterte. Diyan sa West Philippine Sea. Mas gusto ng mga tao, walang problema. Tapos idadagdag nyo pa, eto. Tsa-tsa-atopagin nyo. O ano sabi ng mga tao? Resounding. Ayaw namin sa tsa-tsa. 88%. Siyam sa bawat 10 Pilipino ayaw sa tsa-tsa. Kahit po yung mga nag-godless PBBM, tanungin nyo yan, gusto nyo ba ng gera with China? O ano sasabihin nila? Hindi naman natin hangad na makipaggera. Hindi naman natin hangad na makipaggera sa China. Ayaw lang natin ang binobomba tayo. Tama ako, mali ako. Yung nagsabing God bless PBBM. Huwag tayong magbulahan. Ang mga Pilipino, pagtanungin yan, ayaw nila yan. Loyalista na lang. Kasi yung mga pro-Duterte, tinitiyak ko sa inyo, ayaw namin ng gera eh. Yung mga loyalista na lang ang tanungin nyo kung gusto nila ng gera. Alam nyo, sa totoo lang po, nangyari na sa atin yan eh. No? Nangyari na sa atin nung panahon ni Pinoy.
Si Pinoy po, ang tapang laban sa China. Salita, salita, tokes, tokes. Demanda, demanda. Anong ginawa ng China? Sinakop tayo. Masakit pakinggan, di ba? Kayong mga dilawan, ang iingay nyo ngayon, Trillanes, eto si Dilima, ay mga akbayan na yan, ang iingay nyo ngayon, kayong mga makabayan, di ba? Nung panahon ng namamayagpag yung mga dilawan, panahon ni Pinoy, yung tapang ninyo sa kadadakdak, may nagawa ba kayo nung sinakop tayo? Opo, sinakop tayo. Ibig po sabihin, may nakuha po mga teritoryo natin yung China. Nagtayo sila na artificial. Dati, disputed lang yun. Aminado naman na ang lahat eh. Alam na natin sa history yan eh. May stand-up, ayaw nating umalis. Inutusan tayo ng mga magagaling na tao, mga gabinete ni Pinoy. Ayon sa Amerika, umalis daw tayo dahil yung China daw aalis din. O ano nangyari? Umalis tayo, yung China na natili. Tapos, gumawa sila ng mga ng mga bahura, ginawa na nilang artificial island. Ngayon po, mga base militar na nila. Ano na nangyari sa atin? Yung pagmamatapang sa Tokis, wala naman. Nagmatapang, nagdemanda kung saan. Bilyon ang ginastos natin sa demanda. O nanalo tayo. O ano nangyari sa panalo? Ang usapin po ng teritoryo, pag mag-aaral po kayo ng history ng mundo, wala po yung mga ano-ano. Wala po yung mga isa lang po ang batas sa pag-usapin ng teritoryo. Ipagtanggol mo teritoryo mo. Pag hindi mo kayang ipagtanggol ang teritoryo mo, wala kang karapatan na maging na hawakan mo yung teritoryo na yun. Wala pong tokes-tokes yan. Wala pong mga agreement. Wala po yan lahat. World War I, World War II, tignan nyo nga yung mga agreement na yan. Binasura yan lahat. Gera lang. Magdigmaan tayo. Gusto nyo ng teritoryo? Wala po. Mula pa po nung araw na mapanahon ng mga imperyo. Gusto mong manatili yung teritoryo mo, ipagtanggol mo. Kaya yung ginawa nila Pinoy, panalo tayo, panalo. Saan tayo nanalo? Papel? Sino kumilala niyan? Maraming kumikilala nito. Pero sino dapat ang kumilala? Yung China, hindi kinikilala ng China. May nagawa ba tayo? Bobo talaga ako. Kaya ka narito, di ba? Gusto mo makarinig ng bobo? Yan yung sinasabi natin. Ayaw namin ng digmaan. Yung mga loyalists, ayaw nyo rin ng digmaan. Di ba? Pare-pareho tayong ayaw natin. Pagkakataon, alam nyo, tama naman yung ginawa ni Pangulong Marcos. Inuulit-ulit po. Sinusulsulan lang kayo po mga loyalista. Sinusulsulan, sino yung mga maiingay ngayon? Si Carpio, si Trillanes, si Dilima, si Ontiveros. Panay mga dilawan po nag-iingay ngayon. Gusto po nila dahil wala na sila eh. Talunan na po sila eh. May pagkakataon po silang sumikat, kaya po sila, kayo naman, dahil sa hina ng inyong ang hina po talaga ng mga tagapagtanggol nyo eh. Pasensya na PBBM ha. Nahinaan talaga ako eh. Tsaka alam nyo rin naman yan, kaya nga kayo nag-i-import eh. Kaya nyo nga hiner sila makagago. Kaya nyo nga hiner sila labador. At iba pang taga-labas ng politika. Kayo din, nahihinaan din kayo sa tagapagtanggol nyo. Biruin nyo yun. No? Ang ganda ng sinabi ni PBBM. Ako, nagagalingan ako eh. Yun talaga dapat.
No? Yun talaga dapat yung sinasabi ng Pangulo. Babawi kami. Pucha, pasikatin nyo, hindi. Ang pinasisikat nyo, si Duterte pa rin. Natrap po kayo. Alam nyo, ang problema na nyo mga loyalista, maraming loyalista nakikinig. No? Maganda na yung sinabi ng Pangulong Marcos. Instead na maiangat nyo ngayon yung PBBM presidency, nagpapadala kayo sa mga dilaw. Ang purpose ng dilaw, baragi na talaga yung mga Duterte. Kasi naniniwala pa rin sila na dapat maghiwalay na yung mga Duterte talaga tsaka mga talaga naman magkahiwalay na . Yung mga supporter, magkahiwalay na tayo. Si Sara na lang tsaka si PBBM yung meron pang relasyon . Pero lahat ng support, magkahiwalay na tayo pare-pareho. Kaya lang, gusto talaga ng mga dilaw na durugin na yung mga Duterte, nakikisama naman kayo, uto-uto kasi kayo sa mga dilawan. Sino ba yan si Ontiveros? Dilawan. Sino ba yan si Trillanes? Dilawan. Eto si De Lima, dilawan. Si Carpio, dilawan. Panay dilawan yung nagdadala ng inyong, di nyo ba napapansin? Sunod-sunuran lang kayo. Bakit wala kayong sarili? Si ano kasi, si Roque kasi madali lang baragin kasi dahil maraming nasasagwaan sa wig ni Roque. Pero kung iisipin nyo, di ba? Ako po, tatahimik ako . Kung ako si Roque, tatahimik lang ako. Katulad ng ginawa ng mga Duterte. Yan po yan . Alam nyo po ba yan? Alam nyo po ba yung diskarte ng mga Duterte? Alam na nila yan. Bakit nyo pinagsasalita si Sara Duterte? Para pag nagsalita, parang gagawin nyo kay Roque. Naulit-ulit nyo na, gentleman's agreement, gentleman's agreement, gentleman's agreement. Sinabi na nga po ni Pangulong Marcos . Eto makinig kayo . Sa pakikinig nyo sa mga dilawan, actually, kayong mga, ako nagpapayo pa rin sa inyo sa inyong mga loyalista. Huwag kayo makinig sa mga dilawan. Actually, pinabababa ninyo yung presidente ninyo na parang wala lang . Kasi sa totoo lang po, sinabi na to ni Pangulong Marcos, no? Wala akong alam na may kaya English . Pangit magsalita ang sinabi ni Pangulong Marcos malinaw . Wala siyang alam na agreement ng kahit sinong presidente sa China. At siya po ay merong intelligence. Malaki po yung budget niya sa intelligence. No? Intelihente rin naman. Naniniwala siya na hindi nakipagkasundo sino man ang mga nauna sa kanyang presidente sa China. Kung meron mang kasunduan, ililinaw ko sa inyo kung meron mang kasunduan, nire-rescind na niya. Ano po ibig sabihin ng pinapawalang visa na niya? Kung mayroon man kasunduan, I'm not aware. There's an agreement with the past president. But if there is, I'll rescind it. Pinapawalang bisa po ni Pangulong Marcos kung ano man ang kasunduan. Bakit pinagpipilitan nyo ngayon na may kasunduan? Gusto ng mga dilawan yan na pagmukain si Pangulong Marcos na walang silbi. Biruin nyo. Kayo mismo naniniwala sa dilawan na walang silbi si Pangulong Marcos. Inuuna lang nila si Duterte. Kaya lang hindi bumabagsak . Bagsak agad sila sa unang ano nila .
Sa totoo lang po, no? Sa totoo lang, kayo po yung paniniwala ninyo na talagang si Duterte pa rin na nasusunod, sinasabi nyo na wala talagang kakayahan yung Pangulo natin ngayon na mamuno. Kayo mismo naniniwala kayo sa mga dilawan. Biruin nyo, sinabi na pinawalang bisa niya tapos ipinagpipilitan nyo na si Duterte may kasunduan. Ano ibig nyo sabihin? Kayo mismo hindi naniniwala na mayroong power ngayon si Pangulong Marcos. Kayo mismo yung hindi naniniwala sa Pangulo Para lang masiraan yung Duterte, very willing kayo na sabihin na walang kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas ngayon sa Pilipinas. Kami po, pag nagsalita si Duterte, nung panahon po ni Tatay Digong, pag sinabi niyang patigil niyo yung laglag bala, naniniwala kami. Kayo sinabi na ng Pangulo 2023 pa. August 9. Natandaan ko na dahil paulit-ulit. August 9 pa sinabi na kung meron mang kasunduan, pinapawalang bisa ko yan. Wala akong alam na may kasunduan ang sino mang presidente. Kung meron man, pinapawalang bisa ko yan. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala doon na pinawalang bisa niya. Ibig nyo sabihin, yung kasunduan kay Duterte nananatili ngayon, yun yung pinatutupad. Grabe naman. Kinakawawa nyo naman yung Pangulo nyo. Kayo mismo hindi naniniwala. Paano kami maniniwala? Yan lang po ang ating topic. Pwede na tayo magbasa. Pero bago tayo magbasa, pwede po kayong